Marami tayong gamit sa ating mga kamay. At kabilang na dyan ang expression of worship. Hindi na iba sa atin ang ganitong eksena sa loob ng simbahan. Pero ang parish priest sa Kamay ni Jesus Shrine na si Father Joey Fallier, hindi lang sa pagmimisa ginagamit ang mga kamay niya para makapagsilbi sa Diyos at kapwa. Kung pagmamasdan ng malapitan, unang mapapansin ang hindi ordinaryong forma ng isang kamay ni Father Joey. Ang kanyang kamay na kakaibang itsura, hindi ordinaryong tulong daw ang dala sa napakaraming deboto ng Kamay ni Jesus. Taong 1994 nung madisgrasya si Father Joey. Mula noon, hindi na muling bumalik sa ayos ang mga daliri ng kanyang kanang kamay. Gayunpaman, ang aksidente ring ito umano ang nagbigay daan para kanyang matuklasan ang misyon para sa kanya ng Panginoon. Nagsimula yung healing ko sa Lipa, doon sa Carmelite Monastery, kung saan naimbitahan akong magmisa at doon ako nakasaksi ng maraming himala at kagalingan. At isang pangyayari nga, yung isang healer na internationally known healer, Father Abraham Barham, ay hindi nakarating doon. At binigyan ako ng pagkakataon na sabi niya, ako na yung mag-healing. At nung nagkita kami, ang sabi niya, Father, God will be using you magnanimously in the healing ministry. 1998 nung itinatag ni Father Fallier ang Kamay ni Jesus Ministry Foundation. Taong 2002, sinimulan ang construction ng Kamay ni Jesus Shrine sa paanan ng Mount Banahaw sa Barangay Tinamnan, Lucban, Quezon. Dito na niya ngayon isinasagawa ang pagpe-pray over at paglalapat ng kanyang mga kamay sa mga taong may karamdaman. Hindi lapida ang mga ito, kundi mga iniukit na pangalan ng daan-daang taong napagaling ni Father Fallier. Ako naman you go there, hindi lang naman yung may sakit ang pupunta doon eh. 'Di ba? Mayroon siguro may problema, not physically, emotionally. Tapos after yung mass proper, pipila kayo doon, yung i-bless kayo ni Father Fallier. Pila kami doon. Yung pag-bless ni Father Fallier lang ganun, gaganyan ka, 'di ba? Tapos ibibindisyon kang ganun, parang may tumutulak sa'yo. Although hindi ka nahawakan ni Father Fallier, no? Maano ka talaga, malulugmok ka. Ang tawag doon, slay, parang na-slay ka. Ibig sabihin nun, tumatalab sa'yo yung healing prayer niya. Bukod kay Father Fallier, may isa pang dahilan kung bakit dinarayo ang Kamay ni Jesus Shrine, ang grotong umuokupa ng isang buong burol at kinatatayuan ng rebulto ni Jesucristo na may taas na 17 metro. Ito na ang pangatlo sa pinakamataas na risen Christ sa buong mundo. Next to Sao Paulo, Brazil, which has 150-footer. And next to Bolivia, which has 70-footer. Tuwing mahal na araw daw, umaabot ng humigit kumulang 1.5 million ang matyagang umaakyat ng maigit 300 baitang para malapitan ang higanting imahe ng risen Christ. Meron tayong 305 steps at pwede ninyong mapagnilayan ang yugto sa buhay ng Panginoon na makikita ninyo sa istasyon ng krus. Marami na ang nagpatunay na sa kanilang pag-akyat dyan, naramdaman nila ang presensya ng Diyos. Kapag hinapo ng husto sa pag-akyat panaog, ang Kamay ni Jesus Complex ay may malaking lugar na pwedeng pagpahingahan. Nariyan ang Marian Park na may mga rebulto ni Mama Mary. It also has its version of the Garden of Eden with statues that depict the story of creation. At ang mga kwartong pwedeng tuluyan, biblical pa rin dahil nasa loob ito ng replika ng Noah's Ark. Marahil ay iba-iba ang rason sa pagpunta ng mga deboto dito, pero iisa lang ang ipinaparating sa kanila ni Father Fallier. Mahal kayo ng Diyos at sana patuloy niyong maramdaman ang kapangyarihan, pagpapagaling ng Kamay ni Jesus.